Look at Randy Orton slithering. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out! Here's the cover. So yun guys, time check. Alas 12 na yata. Tignan natin. So 12:39 na ng gabi, dito tayo sa bahay ni Trick sa Cavite. Kasi nangitlog na isang reticulated python niya. So kailangan ma-document natin to. Kasi first time ko din makaka-witness ng reticulated python na nangitlog. So yun, tara, akit tayo sa taas. Tapos check natin. So ayan si Trick, nililinis niya muna yung bin na paglalagyan ni Kage. Pagkatapos natin kunin yung mga itlog niya. So eto si Kage, guys. Ayan, so nagpunta na siya sa dulo. So papasukin ni Trick mamaya yan, no? Dadapa siya dyan para iurong si Kage tapos kunin yung mga itlog. So handa na ba lahat mamatay? Diyan na rin ba hihiga yung madadali? Ayun, nilagyan na ng ano. Naganda na ng bin para rekta na si Kage sa ano. Sa bin, sa tubig para maliguan. Layo mo na isa. Talo mo na. Hindi ka makakaiwas dyan. Alright, lapit na to. Hindi kaya katakin pa rin. Randy Orton slithering. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out! Ano yung ulo? Hawakan mo. Yan pa rin. Ano mo? Oh, tara, pasok. Pwede ba itlog? Sabi sa'yo, hindi mabait yan eh. Maangas. Nakita sa camera. Pwede ba itlog pa rin? Tangan, dami slugs. Ilan sa'yo? Pwede mo, Hendrix, itlog, Hendrix. O si Sapi. Saan? Yan, dapat po natin yung itlog. Kasi yung taas niyan. Ganyan. Daming slugs oh. First time. Taas. Oo. Nakagat ka ba? Nakagat, dugo na ako. Ano yan? Wait lang, huwag mo muna bitawan. Bago tayo magkaan. Ay, labas mo na para ano. Oo, labas na isa yan. Oo nga, dugo ko nga, pare. May takip. Eto may takip niyan, mataas. Hindi siya itlog yun. Eh, yung takip niyan. Ulang pa. Lang, takip yun. Kasi takip niya. Wala pa rin itlog. Ha? Ikaw gamitin natin dyan. Ayun no? Yung Hindi ba pwede? Magbuhat ka na isang bin. Ito, may Kaya takip may niya. Ayan pala. Dati ito sa itlog eh. Walang butas. Ayan, okay na. Saet. Masakit po. Ayun. Sir, ano pong pakiramdam? So ito na yung mga ito na yung mga itlog ni Kage. 31 din yung ulan yung mail. Tapos apat lang yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ang okay na itlog. Tapos, ilan yung mga bottle ng bigas? Isang flower seed pala yan. Steel. Okay na. Tayo tumiyo sa kamay.
Ayan po, ayan po, tagilo mo. Nakita ko na eh. Tumingin sa'yo. Tumingin mo. 200. 100 grams. So yun, tinitimbang na yung perlite na paglalagyan ng itlog. Minus 100 Hindi. So 1:1 ang ratio ng perlite sa tubig. 200 tas 2 buwi. Hindi, 200 na lang. Sige, sabi ba na ng mga ilang tabo rito? Tignan mo ilang tabo makukuha. Wala, nawala ulit sa 0. Hindi, wala talaga siya sa 0. Hindi, huwag mo natin pa na yan. 200 na lahat yan. Hindi, 300 siya, pre. 200? 200? Kasi nag-start siya sa 1.9. Hindi Okay. Ayan, Okay, sige. 400. Disclaimer lang po, no? Malalaki po, hindi po na sisinghot. Ang ina, ating gabi pa naman. Hindi ito, no? Ano kung ginagawa mo ngayon? Nagtitimbang sa labas, no? Yung nagdidilat ko, hindi ko alam yan. Bilat na bilat. Ito nga, tinitimbang nila yung perlite. 1:1 ang ratio niya. Kung 1 kilo ang perlite, 1 kilo ang or 1 liter ang tubig. So, ginagawa ito guys para makip yung humidity dun sa DIY incubator na gagawin nila. So, yung perlite, nag-absorb siya ng moisture o humidity na kailangan ng mga itlog ng ahas para makatulong sa pag-hatch. Ayo, 2.6. Kulang perlite mo, bibili ka? Hindi nga tayo sigurado kay Mario kung meron. Si Mela. Mela, oo. Hindi, ito po. Wala mo niya, bumili nga ako para kay Mela. Kaya si Martin gagamit ang tira. 1.25 o 26? Bawasan mo pre. Para sakto yung lang. 1 kilo, no? 1 kilo? Oo. Yun. Ang galing ko maggramo Pwede na. Expert Galing sa tansyahan. Hindi lang Pwede na magtakal Yun lang. Ay lang. Tapos 600 grams sila ang titimbangin. Ano ang kabilin? Hindi yung cactus. Succulents. Succulents. Yung substrate na Sa baka marami silang. Puro garden yun di ba? Nakalimutan natin. Sa halaman Yung kabaan ng silang, di ba? Trick, punta na natin ito. Ganap kami ng puting Puti. Puting bato. Perlite. Meron po kayong perlite papaya. Galo na si Lawrence ng mga epektus. Mahal dapat trick. Bigay mo kay Lawrence. Yung nakaraan, di ba tayo lang din naman, wala sigaw? Nakaraan, ba't hindi natin naantay? Sigaw. 2.6 kilo na perlite tapos 2.6 liters na tubig. Ang perlite kasi malakas mag-absorb ng tubig. Kaya bali yung mga cactus kasi hindi kailangan lagi. Bakit hindi Bakit hindi coco pit? Coco cubes, yung mga nag-hold din ng... Uli bro. Hindi, mahirap yun, masyadong mabasa. Mabasa masyado. Mahirap tansyahin yung yung tubig. Pero pag wala na, pwede naman gamitin. Yung liter sand na bentonite. Mahirap. Maalog. Yung sa Igi, ginawa ko yun, yung manis na wine, sa cockpit. Matubig, piniga ko pa. Ay, yung pit moss. Parang hinipit yung moss pa. Kadalasan kasi moss sa ibabaw na Kaya maintindihan mo talaga, pwede yung mga perlite kasi kadalasan yun sa ilalim, tapos mga lupa. Ang pinakataas nun yung mga leaf litter, yung mga moss, dahon. So, saan nakukuha yung Sa ilalim na ng lupa. So, siya? Bedrock.
Pero ang sabi, ang perlite gawa rin pumice din eh, no? Well, parang gawa na siya. Yung pinagbistayan ng buhangin. Pero yung dahil tulad yung sa lupa natin, pagtapos pa ng mga lupa, di ba? Oo. Kasi sa babae yung mga bato, yung malalaki. Nakalimutan ko ito rin pagkakasunod niya. Alam mo yung pinakataas? Soil. Topsoil. Topsoil. Ay, yung sumunod doon. Second soil. Hindi, apat yun eh. Yung apat yung bedrock eh. Oo. Nakamukhang ko tuloy siya. Yeah, basta may bedrock tsaka topsoil. Bali, ipopost na lang po namin sa screen. Green. Kayo na mag-research. Alam ko. Check mo. Check. Meron ako. Good item to. Meron ako. Po. Sandali. Good item to. Kimchi. Yun, placement. Wala yung iba. Wala Placement na ng itlog. Yung pag nalubog nila ito yung kalahati. Hindi naman. Basta hindi lang maalit. Oh, wag lang gagalaw yung itlog, no. Hindi mabago yung orientation. Bakit yung iba trip nilalagyan na ng agad ng number? Hindi na ako. Ay, X. Yung yata. Pagkakatulad nun. Ang marka lang. Tanda nang nasa taas siya. Pero iba nagna-number nga. Kasi pag nagbilang ka ng marami, tapos nawawala yung bilang mo, mababaliwa. Kung may numero mo sinulat, hindi ka malilito sa number na mismo. Ano yun? Baka mapunitan tayo ng itlog, ha? Ngunit ang itlog. Masyado ang naka-space. Sige pa mo pa yung space mo sa'yo, Lawrence. Maluwag sa'yo. Ganyan din trick sa sa bunga buhaya. No, iwan na BDLG. Gusto nila trick pag naka-aircon? Baliw. Mamamatay yung zero. Tutulog? Oo, sa tutulog. Hindi na magigising yun. Pero kasi di ba pag yung pag malamig sa reptile, natutulog sila. Bakit gano'n sa katapat ng aircon yung LG? Ay, tingnan mo lahat sila nang nagkakandaubusan. May mga mics, may sipon. Ibiblip po natin yung Hindi, putang ina nyo! Kasi ang galing ko nga yun. Sa kwarto ko yun. Gary yung pre. Hindi mo, doon nilalagay. Hindi. Baka ako yung dahilan. Hindi. Yung BD, alam mo na mainit dito niya. Diyan pwede sa taas. Sa mga hindi pala sa mga hindi nakakaalam bakit pala bakit nilulubog ng konti yung itlog. Wala, trip lang namin. Masarap pag nakalubog ang itlog. Kalahati lang. Yung Drex yung plastic. Sorry hindi ako makagalaw kalahati lang naman. Okay pre, medyo malambot ko eh. Ay, may discount ka ngayon yan. PWD ka ngayon. Ito sa akin mo. may excuse ka pala ngayon, no? Para para umabsent. Ganito lang. Yun rin. Oo. Dalawa. Ito, purpose na ito, pre. Para ma-absorb yung sobrang moisture pa. Yun. So, magiging basa to. Pero next week, tatanggalin natin yung plastic na yun. So yun, nilulubog nga daw yung itlog ng medyo malalim para hindi siya gumalaw, no? Para yung embryo hindi bumaliktad kasi pwedeng maging cause yun ng pagkamatay ng laman. Kada week, iniikot yan eh. Paano malok? Sumakto nga ng 20, no? Tumundo sabi ko 40 to 20. Sinakto niya ng 20. Kasi manipis to isa eh. Hindi ba natin to, kumbaga gugupitin pa para lumawak? Hindi may gunting. Ano ba yan? Hahatiin pa para lumaki? O ganyan na yan? Hatiin siguro para maglaki. Maliit lang ba yan? Ha? Ay, di pwede yata. Ganyan na lang. Buka mo. Ganyan o. At ayun na, ilagay na nila yung dyaryo tapos papatungan niya ng plastic sa ibabaw tapos isasara na yung DIY incubator
Tapos weekly, i-check yan, titignan kung merong itlog na inaamag. Kasi kapag inamag yun, ibig sabihin, patay na. So, kailangan ialis na yun para hindi mahawa yung ibang itlog. Yan ba yung plastic ko? Yung parang kinakain yung Oo. Laki na sunflower seeds. Itlog ng gecko yan. Pag sa wild trick, pag wala ka ng choice, pwede mo ba kainin yun? Oo. Ano bang naman yan? Basta mo, laga natin. Buksan natin yung isa. testing. Alin? Scramble. Scramble? Buksan mo isa. Tuwin mo. Tapos tuwin mo naman. Parang yung substance kasi naman yun. Huwag mo na dyan ito. Sa ano natin? Sa tabo. Ay, wag tabo, ginagamit. Sa basa, diretso dun. Hindi, lagyan natin ito sa baba. Tapos kabi natin. Saan to? Sabihin niya na bayawak. Yan man. Doon tayo sa dulo. Ayan, kasado na. Itinabi na nila sa sulok yung DIY incubator. Tapos, silip-silipin na lang yan. Tapos, meron pang 2 aso na manganganak, no? Kaya, antabayanan natin yan. So, ito yung ito yung main colony ni Kage. So, ang gagawin nila, ililipat nila yung dalawang maliit doon. Kasi amoy itlog yun. Hindi pa kasi malilinis yung enclo nun. So, kapag amoy itlog pa siya, kahit wala na itlog, hindi daw kakain yung retik. Dahil amoy itlog pa. So, kailangan pagpalitin yung enclo nila para ito, hindi amoy itlog. Gusto niya daw kasi ng pansit canton. Ba't daw binila ng goto? Walang goto. Adi? Nag-strike na ba yung trick? Hindi pa. Kaso may dugo ako. Ano amoy niya? Tapos sumiro to. Ano? Para sipon. Ano siya, puro yolk? Parang custard na yun. Hindi siya katulad nung normal na itlog na may puti. Bavarian. Bavarian. So, yun nga mga pamangkin, 5 araw na lumipas mula nung manggaling tayo sa bahay ni Trick at yun, i-assist siya sa pagkuha ng itlog ng alaga niyang reticulated python na si Kage. So, ayun. I hope, may natutunan kayo. Ako kasi marami akong natutunan pagdating sa snake keeping. May konti akong alam, pero pagdating dun sa ganun, yung may breeding, tapos kukunin mo yung itlog, tapos i-incubate mo yung itlog. So, wala akong masyadong idea pagdating dun. Kaya napakagandang experience sa akin na ma-witness ko yung ganung klaseng pangyayari, no? Syempre, yung video naman na to hindi para manakot ng mga viewers, especially may mga phobia dun sa ahas, no? So, yung video naman na to is more on educational at ayun, para may matutunan tayo. Tapos, ayun, syempre gusto ko lang ulitin, gusto ko lang explain ulit na yung nakita nyong reaksyon nung mama snake, no? Or yung mother snake, normal lang yun, natural, no? Dahil pinoprotect niya lang naman yung mga itlog niya. So, kaya siya nag-strike kay Trick dahil to protect her eggs. Tapos si Trick naman, alam niya naman yung mga possible na mangyari, kaya kung makikita niyo sa video, no, so nag-lock sa kanya yung si Kage, tapos ibinigay niya na yung kamay niya para hindi sa muka yung strike ni Kage. So buo yung loob ni Trick, walang problema sa kanya yon, alam niya na pwedeng mangyari yon, kaya kinailangan niya rin ng assistance namin para just in case, no, na kasi malakas din ng puwersa ng reticulated python, especially medyo malaki na yon.
So, kailangan niya talaga ng assistance para kung ano man yung pwedeng mangyari, no? So, ginagawa niya naman yun at his own risk, no? So, wala naman siyang dinadamay na iba. Tapos kami naman, pati yung ibang mga katulong na nag-a-assist sa kanya, alam naman yung mga pwedeng gawin at possible na mangyayari. So, hindi naman siya totally talaga nakakatakot, no? So, yung mga naging reaction lang naman ng ahas is to protect her eggs. Kaya isa rin pala yun, no? Ang pag-aalaga ng reticulated python, syempre, kailangan meron kang buong loob. Tapos, buo yung dedication mo para alagaan sila. Kasi, may times na magiging moody sila. Tapos, may times na talagang dadating ka sa point na matutuklaw ka, no? So, syempre, kasama yun sa hobby, dun sa keeping, no? So, syempre, kaya dapat bago ka pumili ng aalagaan mo, kailangan pag-aralan mo, kailangan alamin mo yung diet nila, natural environment, natural habitat nila, paano sila nagbe-behave, paano sila nabubuhay, no? So, kailangan alamin mo muna bago ka mag-alaga o bago ka bumili. Kasi medyo mahirap din yung bibili ka muna, saka mo pag-aaralan. Tapos, syempre, number 1 ang magiging kawawa kasi doon is yung hayop na alagaan mo. Dahil paano kung bumili ka ng isang hayop na saka mo, binili mo siya tapos saka mo lang pag-aaralan paano siya alagaan. Tapos bandang huli, i-give up mo din siya or worst case scenario is baka pakawalan mo lang or 'di ba kung ano yung pwedeng mangyari. So, syempre mas maganda mag-aral muna tayo mabuti sa kung anong klaseng hayop yung gusto nating alagaan. Syempre, kung pagdating sa mga exotic and reptile keeping, syempre, much better na bibili tayo dun sa mga legal pet sellers, no, or legal exotic pet sellers para wala tayong magiging problema kay DNR pagdating dun sa legality ng papel, no, kasi merong mga hayop na endangered or hindi siya talaga pwedeng alagaan pagdating dito sa bansa natin. So, ayun nga, maraming salamat sa panonood at sana marami kayong natutunan sa video na to. At hopefully, no, hindi lang sa aquascaping, terrarium making, paludarium making, or mga art making yung upload natin dito sa channel natin, no. So, yun nga, especially in din naman tayo sa pet keeping, kaya sana makapag-share pa tayo ng mas marami pang video, awareness video pagdating sa wildlife, no. So, ayun, maraming salamat ulit sa panonood mga pamangkin. Dito Tom out.